Isaiah chapter 66 verse 2. Ito po ay ang karugtong ng verse 1. Amen. So, sige po, tayo po'y ating makinig. Pakinggan po natin yung message ng ating Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 66 verse 2, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. At sa gayoy, nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang taong ito ay titingnan ko, sa makatuwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Amen. Sabi po sa verse 2, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Ito po ang ating Diyos Ama. Amen po. Kung nabasa natin yung verse 1, amen. Ginawan po namin ni Lord ito ng video kanina. And ito po yung langit at yung lupa, ito po yung nilikha niya. Amen po. Ginawa niya sa pamagitan ng kanyang kamay. At sa gayoy, nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Di ba po, nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng mga bagay sa mundong ito, nagkaroon ng tao. Amen. Yun ay ang Diyos ang lumikha sa lahat sa atin. Ginawa niya tayo sa pamagitan ng kanyang kamay. Amen. Then, sabi rito, ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Ibig sabihin, yung tao na, sabi nito, ang taong may mayroong pagsisising loob at siya ay dukha, nanginginig sa aking salita, ito yung sabi ng Diyos, titingnan niya. Ibig sabihin, ang Diyos po natin, bagamat siya po ay nasa langit, doon siya nakatira sa kanyang throne. Amen? Tunay nga po na tayo po ay kanyang pinagmamasdan. Habang tayo po ay nandito sa lupa, lalo na kung ikaw ay nagsisisi sa iyong mga nagawang pagkakasala, buong puso kang lumalapit sa Diyos, nagpapakumbaba, di ba? Inaamin mo na, Lord, I am a sinner. Amen. Tapos, nanginginig ka sa salita ng Panginoon. Amen. Tinatanggap mo yung kanyang pagtutuwid. Amen. Sa iyong buhay. Talagang pagmamasdan ka ng Panginoon. Titingnan ka ng Panginoon na ikaw ay mahirap, ikaw ay dukha, ikaw ay walang-wala, pero ikaw ay umaasa sa Diyos, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, walang ibang sinasandalan kundi siya lang. Tunay po na nalulugod ang Panginoon sa iyo, sa atin, sa akin, kung gagawin natin ito, na kapag tayo po ay nagkasala, nagkamali o nagkulang man, lumapit tayo agad sa Lord. Ang tangi natin gawin, lumuhod, magpakumbaba, umamin tayo na tayo nagkasala, 'di ba? Makasalanan tayo. Then ayun po isuko natin yung buhay natin sa Lord. Isuko natin sa Panginoon yung mga nagawa nating hindi tama sa Panginoon. Amen. Then andyan si Lord to forgive you, to forgive us. At nalulugod siya sa mga tao na mayroong pong pagsisisi, yung totoong nagsisisi ka. Hindi yung galing lang sa bibig mo yung pagsisisi mo, then after that, go back to, di ba, another kasalanan ulit ng buhay na gagawin mo. So, ayun ang Diyos yun. Gusto ng Lord, kapag nagsisi ka, wag mo nang babalikan yung ginawa mo na, hiningi mo na ng tawad at pinatawad ka na ng Lord. So, gusto ng Panginoon, magpatuloy ka, lumakad ka na, sumusunod sa will niya, sa kalooban niya. Kasi yun yung mas kinaluluguran niya sa atin bilang tao. Dahil kapag ganun ka, amen, mananahan sa iyo si Jesus. Gagawin ka ng Diyos at ni Jesus bilang tirahan po nilang dalawa. Ang Diyos Ama at si Jesus kasama ang Banal Espiritu. Saan pa tayo doon, di ba? Kaya panatilihin natin maging malinis ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Tanggalin ang galit, tanggalin yung hinanakit sa ating kapwa, sa ating pamilya. Magmahal tayo, una sa ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Amen? At may katapatan at ang salita niya. And after that, magagawa po nating mahalin ang kapwa natin, ang pamilya natin, higit yung mga nakakasakit po sa ating damdamin. At dahil doon, titira si Jesus sa puso mo. Amen? Dahil malinis yung puso mo. Malinis yung buhay mo sa harapan ng Panginoon. So, lumayo na tayo sa sin. Magpatuloy tayo sa kabanalan. Amen po, para sa Panginoon. So, yun lang mga kapatid, na titingnan tayo ng Panginoon. Tititigan ka niya, pagmamasdan ka niya. Kung ikaw po ay merong pagsisising diwa at buong buo. Amen po, na nananalig sa Kanya. So, yun lamang. God bless you. Jesus loves you and I love you. Bye!